Magandang araw mga kaibigan, ating pong tunghayan ang part 6 ng aking kwento na pinamagatang The Way I Fall in Love with You. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike po ng aking video. Pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para sa mga susunod ko pang mga uploads. At hindi makuhang iiwas ni Lisa ang mga mata sa pagkakatitig sa nangingintab na dibdib ni Ronan na nalalatagan ng pinong-pinong balahibo na hindi pa gaanong ka-obvious. Subalit, habang gumagapang ang mga balahibo nito patungo sa pusod ay nagiging prominente ang kulay at bababa pa sa maong nito. At tila nagising siya mula sa isang panaginip nang matakpan na ang kanyang pinakatitig-titigan nang maisuot na ng maayos ni Ronan ang t-shirt. Sa pagkakataong iyon ay hindi na kailangan ni Ronan makipagsiksikan sa maraming estudyante. Tila dagat na pula na nahawi ang mga iyon para sa dapagdaanan ni Moises at ng mga Israelita. At si Moises ay lumingon kay Lisa at kumindat bago pinagpatuloy ang paglalakad sa koridor patungo sa sariling classroom nito. Kasunod niyon ang lahat ng mga babae na tila nagnganga sa paghanga sa kanya. Hindi alam ni Lisa kung saan galing ang ngiting agad ay sumilay sa kanyang mga labi. His total hunk, grabe. Did you see his abs? Anong tinig ng babae sa kanilang likuran. Loka, hindi ang cheese ni Ronan ang tinitigan ko, yung hairs sa ibaba ng pusod niya. Oh, I couldn't wait to see him without his jeans. At sinabayan nito iyon ng isang malisyosong hagik-hik. Wait lang siya sa akin, dagdag pa ng isa namang estudyante sa may likuran ni Eva. Agad siyang napalingon at napataas ang kanang kilay. Napabuntong hininga si Lisa. Tara na nga Eva, hinatak niya ang braso ng kaibigan at mabilis ang mga hakbang na ginawa. I didn't realize before how attractive he was, Lisa. Wika naman ni Eva. I don't believe this, wika ni Lisa sa sarili. Sa likuran niya, nakaupo sa may bleacher ang sina Grace at Marie. Nasa porcher din subalit ibang section si Ronan ang pinag-uusapan. Kanina pa niyang hinihintay si Eva sa bleacher. Bumili lang ito ng soft drinks pero hindi pa rin ito nakakabalik. Sa totoo lang, ay wala naman ang isip niya sa pinanonood na practice ng team ni Lemuel. Dahil sa kabilang dulo ng bleacher ay nakaupo si Ronan at pinanunood ang practice ng basketball ng mga barkada niya. Ang team nito ay kalaban ng team ni Lemuel at nakakahiyamang aminin, lihim siyang nakikinig sa kwentuhan sa kanyang likuran at iyon ang hindi niya maintindihan kung bakit. Ano bang pakaalam niya sa lalaking iyon? Nilingon niya si Ronan sa kabilang dulo ng bleacher. Sa ibaba ng bleacher, 3 upuan mula sa kinauupuan nito sa itaas ay may mga girls na panay ang pagpapakyut kay Ronan. Hagik-hikan ng hagik-hikan at pasulyap-sulyap dito at ikinasusuya niya ang ngiting ipinupukol ni Ronan sa mga ito. Nakakita lang ng abs, mga nabaliw na. Nagbubusan niya sa sarili kasabay ng ismid. Nasisiguro niyang nadagdagan na naman ang hangin sa ulo ni Ronan dahil sa ginawang pagpapabida kanina. Baduy naman, dugtong pa niya, sabay taas ng kilay. Binalingan niya ang notebook sa harap niya. Nagulat pa siya nang nakitang puno ng scribbles ang buong papel. I hate Ronan. Ni hindi niya namalayang na puno niya ang papel ng puro I hate Ronan sa kahihintay sa kaibigan. Napatuwid siya sa pag-upo. Agad na naisip ang tungkol sa date nila ng binata. Sa darating na Sabado na iyon, she wondered how would she act as his girlfriend on Saturday. Baka maya-maya ay humiling sa kanya si Ronan ng kiss. He can go to hell. Huwag niyang sabihing maraming nagkakakres sa kanya at umaasang tila heartthrob sa kasal ng tito niya. Pumunit siya ng isang pahina sa kanyang notebook at pagalit na sumulat doon. Ronan, may pagpapaabot. Napalingon si Ronan sa pinanggalingan ng tinig.
Kilala nito ang mukha, ang bata na bigla na lang lumitaw sa kanyang tabi. A high school freshman at isa sa mga mahilig manood ng practice ng team. Hanggang sa tumalikod ang estudyante at bumalik sa kinaupuan sa gitna ng bleacher ay hindi tinanong ni Ronan kung kanino galing ang mensahe. Hindi iyon ang unang pagkakataon na makatanggap siya ng mga love notes ng mga estudyanteng babae. Patamad niyang binuksan ang pilas na notebook. Dating rules. Iyon agad ang bumungad sa kanya in bold letters. Number 1. Hindi mo sasabihin kahit na kanino ang tungkol sa date. O baka naman nasabi mo na. I could kill you for that. Number 2. Kailangang nasa bahay na ako bago mag-alas 6 ng gabi. No more no less. Iyon lang ang oras na ibinigay ng kuya sa akin. Number 3. Walang holding hands. Walang akbayan. Walang yakapan. And obviously, no kissing kahit nasa cheek. Ronan tried not to laugh out loud. Agad na sinulyapan sa kabilang dulo si Lisa, who pretended to be watching Lemuel teams in practice. He couldn't help grinning. Kahit minsan ay hindi pumasok sa kanyang isipan ang mga bagay na iyon. Una, wala sa balak na ipagsabi na kahit kanino ang tungkol sa kanilang deal at date. Pangalawa, kahit alas 4 pa ay makakauwi na si Lisa, provided walang traffic sa Bacoor. He didn't want to hang out with her any longer. At ang pangatlong rule, lumapad pang lalo ang ngisi niya. Hindi siya makapaniwalang naisip ni Lisa ang maaaring gawin niya ang mga bagay na iyon. Muli niyang nilingon si Lisa sa kabilang dulo. Seryoso pa ring nanonood ito sa practice ni Lemuel, but he was sure na alam nitong binasa na niya ang notes. Looking at her from a distance, hindi pa kayang paglabuin ang magandang mukha ni Lisa. Alright, she was beautiful, but so were the girls he dated with. Kaya hindi niya naintindihan kung bakit na-attract siya rito. Gayong numero 1 snobbish ang dalagita. Ang ibang girls ay nagpapakita ng inis ay kunwari lang upang makuha ang attention niya. And Lisa was also one classic example of real nerve. Diring-diri sa grasang nakadikit sa katawan niya. Nang biglay napatayo ito at pumalakpak kasabay ang cheering scream na nakashoot si Lemuel. Umasim ang mukha ni Ronan. Alam niyang parehas ang dalawa sa buong campus. Laging magkasama. Kung mag-boyfriends ay hindi niya alam. Pero agad na pukaw ang inis niya sa kanyang mga dibdib. Kung inaakala ng prinsesa na lahat ng lalaki ay nagkandara pa sa kanya para lamang mapasagot siya, well, Lisa Nova, nagkakamali ka, not Ronan. So, okay, maganda ka, but not that, alright. So, maganda ka talaga. Naiinis na pag-amin niya. Naniningkit ang mga mata nang bumaba si Lisa na binigyan ng high five si Lemuel na lumapit sa dalagita. Humugot si Ronan at naiiritang ng paghinga. Kailangan nitong ipaalam kay Lisa that she wasn't everyone's idea of a perfect girlfriend. Kinuha nito ang red ballpen na nakadikit sa binder. Binaligtad ang papel at sumulat. 1. Hindi ko sasabihin kahit na kanino sa campus ang tungkol sa date natin. Ano ko, hello? Dating with you is not if I won first prize in Lotto. Number 2, of course, you'd be home early than you're expected. I don't want to hang out with you any longer than I have to. Number 3, if you think you're my idea of a perfect girlfriend, then think again. I have absolutely no desire to get romantic with you. Talk about your monumental ego. Tinupi nito ang papel at sinutsutan ang first year high school na batang lalaking nasa gitna ng bleacher. Agad naman itong lumapit. Pakibigay sa prinsesa, wika niya
At idinagdag na namang kukulam. Sabihin mo sa kanya iyan. Hindi inalis ni Ronan ang tingin sa bata hanggang sa iabot ang sulat kay Lisa. Mula sa kinauupuan niya, kitang-kita niya kung paano namula ang mukha nito nang mabasa ang nasa papel. At bago pa siya lingunin ni Lisa, ay bumaba siya sa bleacher at mabilis na sumali sa mga maglalaro. Ronan was grinning from ear to ear. Naasar na naman niya si Lisa. And it was about time para ipaalam dito ang una niyang rule. Iyon ay ang tigilan na nito ang pag-asta na tila prinsesa. Ang araw na yon, ang laban ng engineering team na kinabibilangan ni Lemuel at ng team ng mga junior engineering na barkada naman ni Ronan. And Lisa was supposed to be there cheering for Lemuel and his team hanggang sa maubos ang tinig niya. Pero sa halip ay naroon siya sa tapat ng bahay nila, naghihintay kay Ronan. Araw ng Sabado, kinuha niya mula sa coral pores ang face powder at tiningnan sa salamin ang pawis na nararamdaman niyang nanunulay sa noo niya. Pinahid niya iyon ng panyo niya. Pagkatapos ay sinuri niya ang mukha sa salamin. Her hair brushed to perfection. Her makeup nicely done. But of course, 1 hour ba naman siyang nasa harap ng salamin. Sa totoo, hindi naman niya balak na magpaganda ng lubusan. Sino ba naman ang makakasama niya para magpaganda pa siya ng husto? Ang baduy lang naman na si Ronan. Pero hindi niya mapigilan ang sariling huwag mag-ayos kahit paano ay hindi niya gustong mapintasan siya sa okasyon na dadaluhan. If only for her self-satisfaction. Namili pa rin siya sa tingin niya ay bagay na damit sa okasyon. Gusto niyang mag-retro ng ayos. So, pinili na lang niya mag-miniskirt. Nagsuot siya ng itim na net stocking at isang coral-colored sandals na 2 pulgada ang taas ng takong, her hair fly-away style. Perfect! Natitiyak niyang siya lang ang ganon ng ayos sa dadaluhang kasal. Nang masiyahan ay binalik niya ang purpose ng face powder. Pagkatapos ay naangat ang braso at tiningnan ang gusi ng wristwatch. Kumunot ang noo niya. 5 minutes nang late si Ronan. Inaasahan niyang mas maaga pa itong darating sa pinagkasundoang oras. Dahil ganong mga gentlemen. Pero naalaala niyang hindi nga pala ito gentleman ang kadate niya. Mapapatawad niya kahit na malate si Ronan. Basta ba net itong nasasalubong sa kanya. Pero duda siya ron eh. Mukhang wala sa bokabularyo ni Ronan ang salitang net. At lalong siguradong wala sa bokabularyo nito ang salitang formal dress. Dahil hindi pa niya nakitang ganun ito. Oh well, kailan lang naman sila nagkakilala. Paano niya malalaman kung gaano talaga ito manamit? Umaasa na lang siya na sana'y pinagupitan nito ang halos umabot sa balikat na buhok para magmukhang formal at hindi iyong itinatali sa likod. At sana rin ay hindi nito suot ang purple Reebok sneakers nito. Kasabay ng pagbuntong hininga ay lumakad siya patungo sa swing sa gilid ng bahay. Idinuya niya ang sarili niya roon. Naiinip na siya at umusal ang panalangin, sana'y huwag na nga ring dumating si Ronan. Hindi niya maisip kung ano ang kalalabasan nilang magkasama sa buong okasyon. At noon lang niya naisip na baka ma-out of place siya sa suot niya. Tama sigurong siya lang ang may ganoong ayos sa pupuntahan. Pero saan ba ang kasal? Saan ba lalo ang reception? Disenteng lugar ba ang pagsasamahan sa kanya ni Ronan? Simula na magpalitan sila ng notes, akala mo kung sino, anya sa sarili. At muling naalaala ang sinulat ni Ronan. I have obviously no desire to get romantic with you. Talk about your monumental ego. Pag-ulit-ulit niya sa isipan sa sulat na iyon. At ang bastos, bold letters pa. Napahigpit ang hawak niya sa purse niya. Nagpupuyos ang dibdib niya kapag naalaala nila iyon. Sa totoo lang,
Wala pang voice na nagsabi sa kanya ng ganon. Kasama na rin ang iba pang insulto nito simula na magtagpo ang landas nila. No one had insulted her and her whole life at wala kahit bahagyang karapatan ang lalaking iyong gawin sa kanya iyon. Tapos, heto at makikipag-date siya sa lalaking iyon. She groaned, kung hindi lang dahil sa jeep ng kuya niya. Nasa ganun siyang pagpupuyos nang marinig ang paghinto ng sasakyan sa tapat nila. Mabilis niyang tinungo ang gate upang mamangha lamang sa nakita. Pick up? Parang gusto niyang panlambutan ng tuhod. Pick up ang sasakyan papunta sa kasal? Sa Manila? Oo nga't wala sa likod ng pick-up truck ang boom at chains black. Pero ganun pa rin iyon. Nakaprint pa rin sa gilid ng kalawangin ay marungis na pick-up truck ang pangalan ng talyer. Hindi iyon mapapagkamalang Estrada o Mazda. Bumukas ang pinto ng pick-up at lumabas doon si Ronan. Wala ka bang masasakyan maliban dyan? Salubong agad ni Lisa dito, high pitch. I could have used my Ferrari, pero malayo ang bahay namin dito. Sagot ni Ronan, bangaban na bigla at iritasyong nasa mukha ng dalagita. Isinara ang pinto ng truck at humakbang palapit. Ferrari? Ulit ni Lisa na naiinis na tono. Yeah, sure. Ferrari ha. She rolled her eyes. Kapag kuwan natigilan, hinagod niya ang tingin ang binata. At tuluyan ng nanlambot ang mga tuhod niya. Agad niyang napahawak sa gate para sa suporta, habang ang isang kamay naman ay nakahawak ng mainam sa dalang purse. Dahil kung hindi, tiyak niyang dudulas iyon mula sa kanyang kamay. Dahil sinagot yata ang panalangin niya. Hindi nito itinali ang buhok sa likod. Pero gwapo siya. Hindi niya gustong aminin iyon, pero yun ang totoo. Then, she saw the not so dark shade. Hindi niya alam kung anong layon ang pagsusuot nito niyon. Pero bagay dito. Again, she gave him that. Naka-baby yellow long sleeve, may maliit na tatak na ak sa may bulsa. Not the real McCoy of course. At nakapaloob sa black-brown slack. Mabilis na bumaba sa sapatos ni Ronan ang mga mata ni Lisa. Nang makita ang pares ng black leather shoes na suot nito, she forced a faint smile nang mapansin si Tiger na nakaprint sa necktie nito. He looked very handsome at dress at aaminin niya sa sarili na pwedeng model si Ronan ng kahit anong men's clothes. Nagkamali siya ng akala rito. Nasa vocabulary na pala nito ang salitang net at formal. Bakit parang natuka ka ng ahas dyan? Pumasa ba ang ayos ko sa pamantayan mo? Agad na napatingala si Lisa. Nahuli siya ni Ronan sa ginawa niyang pagsusuri dito. At hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang binata para ituring na compliment ang ginawa niya. Itinaas niya ang braso at sinulyapan ang relo. You're almost 15 minutes late. Kanina pa akong naghihintay rito. Tinarayan niya ng boses kasabay ng pagtaas ng kilay. Sorry, may hinila pa kasi akong sasakyan wika nito. Sorry? Tama ba ang narinig ko? Wika ni Lisa, na hindi pa rin naibaba ang pagkakataas ng kilay. So, alam mo palang gamitin ang salitang iyan ha? Pero alam mo ba ang ibig sabihin yon? Are you picking a fight? Hindi makapaniwalang itinaas ni Ronan ang dalawang kamay. Inalis ang shade at ipinasok sa bulsa ng polo shirt. If you do, postpone it. Wala tayong oras dyan, okay? Tara na at baka matraffic at malate tayo. Inilahad nito ang kamay sa kanya. At ano ang ibig sabihin niyan? Aniya niya at tinitigan ang paghihintay ng kamay ni Ronan. Kung ayaw mo, huwag mo. Naaasar na wika ni Ronan at binawi ang kamay. Mabilis itong nagtungo sa sasakyan at binuksan ang isang pinto para sa kanya. Pagkatapos, sumakay na ito at in-start ang makina. Lihim na natawa si Lisa.
Ngayon lang niya nakitang naasar si Ronan. Napahiya pa sa pagtangkang akayin siya nito. Gentleman din naman pala. Mabilis siyang sumunod sa sasakyan. I'm sure, ini-imagine mong Ferrari itong sinasakyan natin. Nang tumakbo na ang tow truck, hindi sumagot si Ronan. Magkasalubong ang mga kilay nito habang tutok ang mga mata sa kalsada. Bahagyang binilisan nito ang pagmamaneho. Dahil bumilis ang takbo, nahulog mula sa dashboard ang isang lata ng soft drink na may bahagyang natitira pa sa lata ng soft drinks at natalsikan ng bahagya ang binti niya. Tingnan mo naman ang nangyari. Natapunan ako. Nanggigigil na wika ni Lisa. Sorry, but he didn't sound very sorry. May tissue dyan sa compartment. Agad naman binuksan ni Lisa ang compartment. Nakita niya ang tissue na kasama ng mga tool na puro grasa. Nilingon niya si Ronan. Thank you sa tissue ha. Hindi pinansin ni Ronan ang masamang tinig na niya. Dinukot nito sa bulsa ang suot na pantalon ang isang panyo. Walang lingon-lingon, inabot iyon sa kanya. Thanks, mahinang anas ni Lisa at dinampian ang mabasang net stocking. Iyon ang huling salitang naiwan sa loob ng sasakyan. Nakapagtatakang natahimik silang dalawa. Si Lisa naman ay walang maibangong topic na pwedeng pag-usapan. Makalipas ang isang oras ay nilingon siya ni Ronan. Hindi mo ba ako babatiin? Wika ni Ronan. Napakunuot ang noo ni Lisa. Birthday mo ba? Ibinalik ni Ronan ang mukha sa kalsada. Nakatingin si Lisa. Pagkatapos ay hindi na nagsalita pa. Birthday mo nga ba? Ulit niya rito makalipas ang ilang segundo. No, it's not my birthday, Ronan snapped. What I mean is, humugot ito ng malalim na paghinga. Nilingon niya ito at ang mababang tinig. How do I look? And at the same time, he wondered why it was so important for him that Lisa should be impressed of the way he looked. Wala naman sana itong pakailam sa mga ganong maliliit na bagay. Hindi napigilan ni Lisa ang mapatawa ng malakas. Ano nakatatawa? Muling umahon ang inis kay Ronan. Forget it. Kalimutan mong nagtanong ako. Pinigil ni Lisa ang sarili. Hindi niya intensyon na galitin si Ronan. Hindi niya lang akalain na itatanong nito ang mga bagay na iyon. You know what's wrong with you? Wika ni Ronan na sandaling sumulyap sa kanya bago agad ibinalik sa daan ang tingin. Akala mo kung sino kang maganda? Tumaas ang kamay ni Lisa at tinakpan ang palad ang bibig ni Ronan. Ano bang klaseng halimaw ka at hindi kang nauubusan ng litaniya? She said, grinding. Alam kong maganda ako at alam kong alam mong maganda ako. Pakariin-riin niyang salitang maganda. And Ronan wondered why she didn't sound conceited. Kapag kuwan, natuon ang kamalayan nito sa samyo ng pabango mula sa pupulsuhan ng dalagita. Akmang aalisin ni Lisa ang kamay sa bibig ni Ronan, hindi niya kayang tagalan ang init ng paghinga nito sa kanyang palad. May pakiramdam siyang tila iyon asiro na nabubutas sa palad niya. Subalit naunahan siya ni Ronan sa balak niya. Hinawakan nito ang kamay niya at kung imahinasyon man ni Lisa. She felt his lip freeze and she wasn't even sure kung napalakas ang pagsinghap niya dahil nilingon siya nito and started at her for what she too was a lifetime. Unti-unti ay banayad na hinila ni Lisa ang kanyang kamay. Watch out, baka maaksidente tayo. Ibinalik ni Ronan ang atensyon sa manubela at daan. Hindi ito nagsalita. 2 linyang nangguhit sa noo. You look great, wika ni Lisa na senserong tonong nakalipas ang mahabang sandali. You're so handsome really. A faint smile, admiration was on her lips. Nilingon siya ni Ronan and she saw that breaking of a smile on his lip. At kung paano hawiin ang ngiting iyon ang litaniya sa noo nito. Well, you too, mahinang tugon nito.
Banayad na hinampas ni Lisa ang braso ni Ronan. Handsome din ako? Ganon? Ronan grinned. You're gorgeous and you look fabulous with the retro dress. And you're right, his voice husky. Alam kong maganda ka. Panatag na sumandal si Lisa. Walang pakialam kung amoy grasa o kalawang kung ano pa mang amoy meron ang loob ng pick-up. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula na magkatagpo ang landas nila, ay may sinabi si Ronan na ikinasisiyan ng puso niya. Hindi naman gaanong kainip-inip ang kasal. Madali rin namang natapos. Nasa BF Homes Parañaque nakatira ang Tio Jerry ni Ronan at doon na rin ang venue ng kasal at reception. Isa yung simpleng garden wedding lamang at ang mga bisitay wala pa yatang 30. Nagulat pa nga si Lisa nang makitang hindi niyang pala bata ang ikinasal. Nasa mind 40s na marahil ang groom at bride. Dad, Ma'am, meet Lisa. Pakilala ni Ronan sa dalaga sa mga magulang. Kinamayan ni Rigo ang dalaga. Nice meeting you, Lisa. Wika nito at agad na tumaas ang mga mata kay Ronan. Habang si Lacey ay hinagkan sa pisngi ang dalagita. Mag-usap muna kayong mga babae riyan at kakausapin ko lang itong anak mo, sweetheart. Hinawakan ni Rigo sa braso si Ronan at hinila sa isang sulok ng bahay. Who's that girl? Dad, nag-usap na tayo, Ronan. Naroon ang babala sa tinig ni Rigo. No girls, no date. Until you can check my school record. Daddy, talk to the dean. Nakabawi na ako, promise. Wika nito at nagkamot sa ulo. At nang akmang magsasalitang muli ang ama ay inunahan ni Ronan. Alright, Dad, listen. At sinabi niya sa ama kung bakit isinama niya si Lisa at kung ano ang usapan nila. Ronan, why? Dad, look, ayokong sumama sa lola sa cruise at hindi ko masabi sa kanya iyon nang hindi sasama ang loob niya. Ganun din si Art. Kaya napagkasundoan namin ang pustahang ito. Umiling si Rigo. Hindi malaman kung magagalit o matatawa. Alam ba ng dalagang iyon ang pustahan ninyo ni Art? Sasabihin ko po. Anyway, one day din lang ito, Dad. After today, we will just be a nudding acquaintance. She's from high school department. O ayan na ang mami at si Lisa mo. Ano naman ang pinag-usapan ninyong mag-ama? Si Lacey, pakainin mo na si Lisa, Ronan. Rigo, hinahanap ka ni Jerry. Sinuyapan muna ni Ronan ang ama bago nginitian si Lisa at hinawakan sa kamay. Gusto mo na lang kumain? Okay lang, kibit balikat niyang tugon. Nang biglay humigpit ang hawak ni Ronan sa kamay niya. Ipinagpasalikop ang mga daliri sa daliri niya and pull her closer. Have you forgotten rule number 3? Mula kung saan ay umahon sa isip ni Lisa. Gusto niyang isatinig iyon. At hindi niya gustong mag-aksaya ng panahong isipin kung ano nga ba iyon. She found out she liked her fingers twinned with ease. Here they come, anas ni Ronan. Kasama ng mga bagong kasal ay ang mga lola finito. At sa tabi ng matanda at ang pinsang si Arthur ay may kaakbay na babae na marahil ang edad ay hindi nalalayo kay Ronan. They who? Kunot ang noong tanong ni Lisa. Subalit hindi narinig ni Ronan ang nabulalas na makilala ang kasama ni Arthur. There's no way. Lumipad ang tingin ni Lisa sa may entrada ng lanay, kung saan nakahayin ang mga mata ni Ronan. Ang mga bagong kasal na tanaw niya roon. May 3 kasamang isang matandang babae at 2 tilang magkasintahan dahil nakaakbay ang lalaki sa babae. Hindi maaaring muli usal ni Ronan. Tinangalan niya si Ronan. Bakit ba? Maging masaya kaya si Lisa sa pagsama niya kay Ronan sa pag-attend ng wedding ng Tito Jerry niya. Abangan po natin ito sa susunod kong kabanata. Thank you for watching. God bless!